si Rodante Isguera Tendilla. Naninirahan sa Barangay Matong, Piliarsal. 44 na taong gulang, may asawa at may 6 na anak. Ngayon, itong bahay at lupang to, nabili ng aking ama't ina, Urbano Tendilla, Azucena Isguera Tendilla. Sa tagal-tagal ng panahon, siguro ito, may gitnang kulang-kulang 100 taon na. Kung di ako magkakamali, ang bahay nito, sinasabi 1918 o 1908, hindi ko lang matandaan. Ang unang may-ari nito si Maximino Paz. Yung Maximino Paz na yun, tsaka Martin Paz, ay halos kapatid ng aking ina o tiyahin, kasi ang aking lola, nanay ng aking amay, Hunibeba Paz, na nakapangasawa ng Tendilla. Ngayon, itong bahay at lupang to, nabili ng aking ama't ina sa halagang 6,500 at 5,000 piso sa kabuuang 575 square meter. Ito ay halos kasing edad o kasing tanda ng bahay na bato ng araw na tinatawag. Yung mga materialis nito, palabasat ng araw dito, ay panikagubatan pa. Kaya yung mga lawin, asana, nara, kung ano-anong kahoy, yan siyang ginawa dito yung paggamit para maitayo ang bahay na ito. Sa kasukulukuyan nga, itong bahay na ito ay nakapatong lahat sa simento. Hindi siya nakabong. Makikita nyo mga yero, inukit. Pati mga bintana, may mga kapis. Ultimo bubong, mayroon silang mga design. Wala kayong makikita ditong binabago pa namin. Ultimo saig namin to, kawayan pa rin hanggang ngayon. At ang poste nito, kung hindi ako magkakamali, ang laki 6x6 by 14 feet. O 16 feet ang taas. Lahat ng gumawa ditong bahay nito, halos lahat ay patay na. Tatandaan ko, Chutunyo, Pablo, marami pa, maraming gumawa kasi tatay ko 82 na eh, namamatay siya. Di siguro yung mga tao may higit ng 120, 150. Ang mga taga rito, ang apelyido, Bidanes, Paz, Resurrection. Ang alam kong timira dito ay si Martin Paz, na ang anak ay si Maximino Paz, ang napangasawa, ang lola Miling Paz, na siyang nagbili sa amin dito. Sa katunayan silang lahat, nasa Amerika na halos lahat ng kanilang mga anak. Wala nang ibang tumira dito. Kami lang, nanay ko, tatay ko, wala nang iba. Ang pangalan ng aking ama't ina, ang aking ama si Urbano Paz Tendilla, na dito pinanganak sa bayan ng Pililla, at ang aking naging ina, si Azucena Katambay Isguera, lahi ng Tanay. Nagkaroon sila ng 6 na supling, 2 babae at 4 na lalaki. Ako pinakapanganay sa lahat. Lahat ng kapatid ko na nasa Australia ngayon, dito sila lumaki. Pinag-aaral sila ng magulang ko, pagkukutsero-laan. Ngayon, lahat ng kapatid ko, halos si Vic, si Marie, si Luz, nasa Australia sila lahat. At ang aking mga pamangkin, halos lahat naroon na. Dahil wala na nanay, wala na tatay, ako pinakapanganay sa lahat. Eh, karamihan ng mga kapatid ko naman nasa Australia na. Kaya halos pinaubaya sa akin. Ay, yung anak ng kapatid ko, si Walter. Ang alaala kong tahanan to, palabasat ang magulang ko stricto. Pinalaki kami niya ng disiplinado. Lahat kami magkakapatid. Kaya sa awa ng Panginoon, hindi namin akalain. Talagang siyang kaiksang tuka kami. Dahil ang ama ko nagkakalasalaan. Akalain mo mabili ng ama ko ito sa halagang 11,500. Napakalaki. Laro-laro lang kami magkakapatid. Palabasat kami, maliliit pa kami. Dito ako pinakapanganay sa lahat. Sumunod sa akin 2 kambal. Ako, tagahanap buhay kasi ako nagkakalesa rin noong araw. Pagtapos yung kambal na magkapatid, isa tagaluto, yung isa tagalaba. Yung naman bulter na nasa kuhan, siya naman nangangahoy. Ito, laruan ng mga bata, ito, mga maliliit na bata, takbuhan to. Dito sila nagtataguan, nagpapantintero, tumbang preso. Dahil malaki nga looban, may mga kordyan. Kasi malaki ito eh. Hanggang dulo yan, hanggang doon sa may dike. Karsada ito, hanggang dike yan. Wala ka makikita ang bahay dyan sa likod. Wala kasi mga nakalagay na sa harapan na yan, yung mga pahulo na yan, wala. Maganda yan, ito, diretso lang ganun. Kulang 570 o 575 square meter. Kasi karamihan naman dito, wala, may gatong kalaking lugad eh. Mababait na may-ari. Minsan nga, pag alba, narito ako. Kasi ilang taon na ako, 64. Pinapakaan ko sila, pinagmimerihan ko. Sa ngayon nga, marami pa pumapasok dito. Pinagbubudol-budol ko sila. Para sila matuwa naman. Sina Mayor na nung araw, anak yan ni EP Masinsing. Yung EP Masinsing ay kamag-anak na buo ng Lola Pascual na may-ari dito. Yan sila dito naglalaro. Sina Bidanes, sina Lita Bidanes, na asawa ni Mayor. Dito sila naglalaro nung araw. Dahil ito, laruan lang nung araw. Yan ang natatandaan ko. Sina Alcaldesa, sila tanong mo sa kanila. Nung araw, bata pa ako, maliliit pa kami, siguro mga 10 years ako, 9 years old. Tanghaling tapat, siguro mga alas 12 ng tanghali yun. Nagbibinggo mga ito, katapat bahay namin. Nakita nila ang bahay, nag-uumulog.
Tsuran nililindol, may naglalaro mga tao. Nag-uugaan, wala naman tao. Minsan yung aking apo, karamihan dito nilalaro ng mga nakikitiralan. Kaya nga kahapon nata, pangalawang araw na pinatawas ko. At nalaro daw ng duwending puti. Ewan ko naman kung totoo. Meron kami nung araw dito, inabutan ko pa. Yung bang mandala ng palay, istaka ng palay. Kasi nadun pa yung mga kahoy, mga mulawin eh. Ito, lagusan to hanggang doon. Meron kami sarili doon, kwadra. Pinapasok namin ang aming hayop doon. Yun, doon namin pinapasok lahat. Nung araw, ang kabayo namin panghanap buhay ng tatay ko, tsaka yung babae. Siguro mga 3. Tapos may mga baka kami. Sa ngayon, meron pa rin kaming kabayo. May baka kami. Nado sa kapatid ko sa bundok. Pero yung mga gulong namin, mga karaway, kartela, nado sa mansion namin sa Sampaloc. Ginawa kong display doon, mga banga, mga tapayan. Pero meron dito yung mga chassis ng kalesa. Yung bakal na ganyang kalalaki. Tapos yung mga karton na bakal iban lalaking ganyan. Nasa bundok, pinadala ko lahat. Sa araw ng piyesta, lalo nung mga nakaraan hanggang sa ngayon, basta may piyesta, marami kaming bisita. Dahil kasi ang ng mother ko, tanay eh. Panay isgera yun. Kaya halos lahat sila dito na mamunta. Itong bahay na ito, sabi nila, naging kanlungan ng Hapon, naging garrison. Dito sila tumitira lahat, mga Hapon. Halos lahat ng bahay nasunog, tula ng hindi. Halos buong imatong tupok, tula ng hindi nasunog, tsaka yung bahay na bato. Pag nagkakaroon ng bagyo, lahat ng aming mga kapitbahay dito nananakbo dahil tumataas ng tubig na lampas tao sa kalsada namin. Pero dumaan ng mga malalakas na undoy, mga bagyo, hindi nagigiba itong bahay na ito at nagiging takbo ng aming kapitbahay. Wala akong alam dito eh. Yung alam ko lang dito, lagi na may lumalabas. Ganun, naging garrison ng Hapon. Pag mabagyo, dito nagtatakbuhan ang mga kapitbahay namin sa matatag. Kasi nung araw eh, anak na ako eh, yung mga bahay na yun, nagliliparan ng bubong eh. Dito umahataw eh, pero hindi nagigiba ito. Alam ko. Unang-una yung mga bagyo, yung mga sunog, yung panahon ng Hapon. Kasi nung ako may edad na, siguro may asawa na ako, mga kapitbahay ko, nung Yuli nga tao, Undoy, o Dading, dito sila lahat na nakbo. Yun lang pinakamagandang natakbo nila itong bahay na ito. Dahil ang tubig dito, kahit kanino makarating, lampas tao sa karsada. Ayan. Kaya sila lahat, halos dito na nakbo. Dumaan sila sa mga pader. Gumawa sila ng paraan. Alam nagawa sila ng hagdan-hagdan para makapunta rito. Yung mga nakatira sa apartment na yan, halos dito lahat puntahan eh. Siguro mga 20 plus lang, ganun lang ano ko. Kasi ang ama ko, stricto ama ko sa gamit eh. Ang gusto ng tatay ko, every month, ini-stirol namin to. Ito nga to, noong araw, hindi dapat garto ito eh. Dahil ito, mahiyakan tumuntong dito eh. Dahil yan, puro floor wax eh. Yan ba, po-floor waxin. Pupunasan muna namin yan, then itong mga tagilirang garto, wala yan eh, kukuha ka ng kutsilyo. Kakalkarin mong ganyan. Yan, para mawala yung mga banil-banil niya. Di ba? Ito to, may maalis yan oh. Then, po-floor waxin mo na yan. Tsaka mo, i-scrubin ng bunot. Ganun lang ginagawa namin. Matatag. Hindi kayang gibayin. Mag-iiba ibang bahay. Ayos, matatag. Kaya karamihan dito na nasa likod naming apartment, dito sila nananakbo. Pagpapanatili dito, laging lilinisin. Laging gagabayan. Halimbawa, mga yero, wawalisan mo. Pag may nakita kang medyo anay-anay, gamitan mo na ng solid nung, gamitan mo ng gamot o kaya ng gas. Yun ang ginagawa namin dito nung kami maliliit pa. Usos ng aming ama yun. Pag may konting bagyo, medyo angat ang bubong, siyempre, i-maintain mo, ilan mga na-obserbahan dito. Pero hindi kami nakaranas na matanggal ang manlanan kahit sa bubong dito. May pagmamalaki ko dito, dahil ang may-ari nito eh, isa sa mayaman dito eh. Isa sila, yung mga pas. Kasi karamihan nga sabi sa akin mga lola ko, ninuno, halos hindi malipad ang uwak. Sa dami ng kalupain. Pero napunta sa isang kutsero lang. Nabili namin doon. Ito. Kaya ako naging proud. Dito, lumaki ang aking mga kapatid na nasa ibang bansa halos lahat. Ang aking mga anak. Kaya ilan na aking ikinatutuwa. Ang maganda dito sa tahanang to, dito kami halos lahat lumaki. Dito kami pinalaki ng ama't ina ko. Halos dito rin kami nagsimika para makapag-aral at yung mga kapatid ko mapunta sa ibang bansa. Dahil kung pinabayaan kami ng aming ama't ina, iswak sa balde. Nasa magulang din ang pagtataguyin. Itong pamanang lugar na ito, may sentimental value. Unang-una, galing sa ninuno ko. Ninuno, na napunta sa akin magulang sa pamamagitan ng kanyang pagsusumikap na ipundar niya at nabili ito. Kaya ako nagpapasalamat kahit wala na aking ama't ina. May naiwan sila sa aming kabuhayan o ari-arian.